Ito yung special tools natin na ginagamit natin pang press dun sa mga ball rail niya. Ito yung itsura niya. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ginagamit to. Dito natin to bibirahin sa ilalim. Okay, natanggalan natin yung ball rail dito sa ilalim gamit yung ating special tools din. Yan. Ito, ginagamit natin to para merong pagkakapitan yung special tools natin. Tapos dito sa ibabaw, dito tumatama yung ating tubo. Ayan yung area na yan. Kaya natatanggal natin ng mabilis. After natin matanggal yung mga pyesa na nandito, ang gagawin natin naman dito ay lilinisin to, tapos lalagyan ng grasa, tapos ibabalik ulit yung bagong pyesa. Ganon din yung sa ilalim. Linis tayo nito, tapos grasa, lalagay yung bagong pyesa. Ito yung pyesa na natanggal natin or na-extract natin dun sa T-post niya. Kung mapapansin nyo yung mga parang maliliit na tuldok-tuldok na yan, ayan yung nararamdaman natin na parang kumakanto. Hindi ko na masyado inugasan para makita nyo yung difference ng kulay. Ayan o, mapapansin nyo may tuldok dyan, mayroon dyan, tapos ayan. Marami na talaga siya mga parang bumabaon-baon na. Ramdam na yan sa manibela. Ito yung ball race na ilalagay natin dito sa ADB 160. Ito talaga yung kanyang stock. Ito yung kanyang specific na pyesa para dito sa ADB 150. Kung mapapansin nyo, yung mga bulitas niya, may retainer na rin. Same lang dun sa dati. And up and down, meron siyang retainer. Tapos, yung mga ball rail niya, ayan. Mga bago na lahat yan. Dito sa shop, meron tayong dalawang pinagpipilian. Itong genuine na Honda. Tapos, meron tayo dito na Paito. Ito, kung mapapansin nyo, yung label niya ay Click 125i. Pero applicable din to sa Beat, sa ADB, PTX, saka sa iba pang Honda model. Yung sa Click 125 kasi na stock, ang bulitas niya ay walang retainer. Dito sa Paito na to, kung mapapansin nyo, meron na rin siyang retainer. Hindi na iwahiwala yung bulitas niya. Which is very convenient din sa mga nag-i-install kapag may retainer na yung ball race na nilalagay natin. Okay? So, dalawa. Paito brand, saka Honda genuine brand yung pinagpipilian natin dito sa shop. Meron din tayo talaga yung pangmasa lang, yung Santal brand, kaya lang wala na tayo dito. Naubos na. Pero kung ADB naman yung paglalagyan natin, okay na to. Stock or Paito. Okay na, nalinis na ni Bombits yung ilalim, tapos yung ibabaw nalinis na rin. Nalagyan muna ng grasa. Lagyan muna ng grasa. Nalinis na rin natin yung T-post, yung thread comp niya, nalinis na rin natin. Yung steering nut, okay na, nalinis na rin. Tapos yung kanyang washer, nalinis na rin. So bago natin i-install ulit yung bagong ball race natin, lilinisin muna natin itong mga to, yung mga tinanggal natin, tapos yung mga ibabalik natin. For example, T-post, steering nut, thread comp, washer. Ayan, linis lahat yan. Tapos, bago natin ilagay yung pyesa dyan, lagyan muna natin ng grasa para mabawasan yung friction pag ibabalik na natin mamaya. Dahan-dahan lang baka masugatan yung daliri. May mga rebars kasi yan dyan na. Okay, ako naman. Ito, ilalagay natin to. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo yung special tools natin kung paano natin ilalagay itong pyesa na to. Pero, bago yon, tingnan nyo muna yung gagawin natin. Ito muna ilalagay natin dito sa ibabaw. Dito ka sa kabila kaya. Ang gagawin natin dito ay parang pre-installed lang muna. Ilalapat lang muna natin na maayos. Ayan, makikita nyo na mayroon na tayong pokpok dito. Ilalapat lang muna natin. Para maintindihan nyo yung pinopokpok natin. Okay. So yung labi nung natin, yung labi nito, tapos yung pyesa na nilagay natin, pinagpantay lang muna natin. Okay na yan. Magpo-proceed tayo mamaya dun sa last step natin dyan. Pero, gagawin din natin yan dun sa ilalim. Tara. Ayan na. Ginamitan natin ng martilyo, tsaka to, pang pukpok. Dito sa ilalim, ganun din. Ilagyan natin ng grasa para malas yung friction natin. Tapos, ipi-pre-installed lang natin to.
Kakapitin lang muna natin, ipapantay natin yung labi niya. Pag napantay na natin yan, proceed na tayo sa next step natin. Okay. So, pantay na yung labi niya. Next step tayo. Ito yung special tools natin na ginagamit natin pang press doon sa mga ball rail niya. Ito yung itsura niya. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ginagamit to. Pasok natin to dito. Ayan. Tapos sa ilalim. Yung ginawa natin na pukpok kanina, ayun yung tinatawag natin na pre-installation pa lang yun. Pero ito yung final natin. Bali, ipipress natin yung dalawa na yun. Yung nilagay natin na ball rail, up and down, ipipress natin para ma-reach nila yung kanilang limit doon sa loob. Ito yung baril natin. Gamit tayo ng Inco na impact wrench, tapos 28mm na socket, 28 na open wrench. Ito yung gagamitin natin na pang-press dito sa ating ball rail. Ito sa taas, kontra lang to. Dito natin to bibirahin sa ilalim. Okay na. Okay, kung mapapansin nyo, bumao na yung wall rail natin. Sumagad na siya. Sa taas, sumagad na rin. So, bali ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin na natin yung ating pang-press. Release na natin yung ating press. Reverse lang natin yung impact wrench natin. Okay. Pakita mo. Dito sa ilalim. Kanina, kung mapapansin nyo, nandito lang yung level niya. Nandito sa labi na to. Ngayon, nandun na siya sa loob. Bumao na talaga siya ng todo. Yan, bumao na siya ng todo gamit yung ating press nang hindi natin nadadamage yung ating mga ball rail. Ganon din dito sa taas. Kung mapapansin nyo kanina, pinukpok natin, pre-installed, tapat lang siya dito sa labi na to. Ngayon, nakabao na siya. Okay na. Next step na gagawin natin dito, lilinisin natin ulit itong ibabaw at yung ilalim, tapos lalagyan natin ng grasa. Okay?